Mga bossing, isinama ko na yung part 41 at part 42, inayos ko kasi yung part 41 dahil may delay na transition tapos may ilan ding magulong parte. Kung napanood nyo na ang nauna ay paki-skip na lang po sa makikita nyong oras sa screen, o bisitahin nyo na lamang po ang comment section at pindutin ang oras na inilagay ko para makadirikta na kayo doon. Maraming salamat. Ang nakaraang kaganapan sa ating kwento ay natapos tayo nang mapalaban ang ating bida sa Dragon King. Gayunpaman nang malapit na sanang tumama ang kanyang atake dito ay bigla namang may isang martial artist ang dumating para samantalahin ang sitwasyon. Kaya naman dito na lamang ni Finzon pinakawalan ng kanyang atake, subalit nagawa itong salagi ng lalaki gamit ang kanyang dalawang braso bilang pananggalang ng walang kahirap-hirap. Matapos ang mabilis na pangyayari, tinanong ng ating bida si Mr. Long kung sa tingin ba nito ay mapipigilan siya sa pamamagitan lamang ng isang manlalaban. Gayunpaman umiling-iling lamang si Tandang Long bilang kasagutan, at isiniwalat niyang hindi lang ito ang ginawa niyang paghahanda. Samantala mula sa kabilang banda ay biglang may lumipad na espada sa hindi kapanipaniwalang bilis, at gamit ang pagkumpas ng kamay ng Grim Reaper ay malaya niya itong nakukontrol kung saan ibinagsak niya ang espada patungo sa ating bida habang kanyang binabati ito sa muli nilang pagkikita. Subalit mabilis lamang naman ng ating bida iniwasan ang sandata ng walang kahirap-hirap, napangiti siya matapos niyang makita ang dumating gayong sa wakas ay naglakas loob na ring ipakita ng duwag na Grim Reaper ang kanyang presensya sa kanya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad siyang naghanda upang sumugod sapagkat hindi niya nasikmura ang ginawa nitong pananakit sa kanyang mga bakal na kabalyero, kaya ipinahayag niyang karapat-dapat na itong mamatay. At ilang sandali pa ay gamit ang puwersa sa isang paa ay malakas siyang tumalon patungo sa Grim Reaper kung saan balak niya itong tadyakan nang sa gayon ay magwakas na ang buhay nito. Gayunpaman mabilis ihinarang ng Grim Reaper ang kanyang braso para saluhin ang atake, subalit sa lakas nito ay nagtamo siya ng matinding pinsala sa parteng tinamaan at malakas na tumalsik sa di kalayuan. Ngunit sa mga puntong iyon ay agad sinamantala ng isa pang kalaban ang pagkakataon upang atakihin ang ating bida, at mabilis din ang martial artist nagpakawala ng malakas na suntok. Gayunpaman madali lamang ito ni Finzon na pigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng lalaki, kasabay nito agad niyang tinuhod ang martial artist sa sikmurang dahilan upang magtamo ito ng malalang panloob na pinsala sa kanyang katawan. Samantala mula sa kabilang banda mabilis naglabas ang Grim Reaper nang patalim matapos siyang makabangon, hindi rin nagtagal agad niya rin ang sandata ibinato sa ating bida habang sinasabing pumunta ito sa impyerno. Gayunpaman nang mapansin ni Finzon ang atake ay hindi niya naman ito ikinabahala, gayong para sa kanya ay isa lamang itong maliit na panlalansi. Gamit ang kanyang kamay ay walang kahirap-hirap lamang niyang sinalo ang sandata, sabay ibinato niya ito pabalik sa Grim Reaper. Sa atake ng ating bida ay nagawa rin itong iwasan ng kalaban, ngunit kahit na gayon ay nagtamo pa rin ito ng pabahagyang pinsala sa kanyang balikat. Kaya naman dahil sa husay at galing ng pagganap ng ating bida, hindi ni Mr. Long na iwasang mapapalakpak habang sinasabing gaya nga ng kanyang inaasahan sa hari ng digmaan, kaya nitong pagsabayin ang dalawang manlalaban ng hindi man lang pinagpapawisan. Sa kabilang banda napahawak ang Grim Reaper sa kanyang sugat sa balikat, samantalang maging ang isa pang kalaban ay napahawak naman sa kanyang kaliwang dibdib. Gayunpaman sa sinabi kanina ni Tandang Long ay tinanong ito ng ating bida kung wala ba itong kahihiyan sa sarili, sa kadahilanang sa ganitong pambatang laban ay parang umaasa itong may panama kahit kalahati ang mga pambato nito. Sa tanong ay hindi naman ito sinagot ni Tandang Long, sa halip kumpiyansa niyang ipinaalam na dapat itong maging mapaghanda gayong kahit anumang mangyari ay hindi siya mapapaslang nito gayong ang kanilang kinatatayoang lugar ay kanyang teritoryo. Matapos lamang siyang magbitaw ng mga salita ay bigla na lamang lumitaw ang maraming martial artist na tila hindi biro ang puwersang pinanggalingan, kung saan pinaligiran ng mga ito ang Dragon King habang nakatayo ng tuwid at nakasalamin pa. Samantala nang makita ni Finzon ang mga dumating na nilalang, napagtanto niyang sila ay tinatawag na Special Force mula sa Northern Europe bagamat medyo may pag-aalinlangan sa kanyang mga pananalita. Sa mga sinabi ng ating bida ay kinumpirma ito ni Tandang Long, at ipinaliwanag niyang ang apat na ito ay ang mga hari ng mga kasundaluhan mula sa Hilagang Europa. Kaya naman tinanong niya kung sa tingin ba ng ating bida ay may tsansa pa ito ngayong manalo laban sa kanya.
Gayunpaman itinanong lamang ng ating bida pabalik kung alam pa ba nito ang kanyang ginagawa, subalit tumugon naman si Tandang Long na hindi niya kailangan ang pangangaral nito. Sa pabalang na sagot ni Mr. Long ay napagtanto ni Finzon na mukhang ito na ang napagdesisyonan nito, at nang marinig ay tumugon ng positibo si Tandang Long gayong ganon na nga ang kanyang pasya. Kaya naman habang naglalakad paalis, tuluyan ng tinanggap ng ating bida ang deklarasyon ng Dragon King na digmaan laban sa kanya. Samantala matapos bumukas ang pinto ay mabilis na patingin papasok si Miss Zexi, at di rin nagtagal habang papalabas si Finzon ay baka sa pagmumuka nito ang pandidilim ng ekspresyon. Dahil sa mga nangyari ay naglakad silang dalawa palabas ng tahimik, habang sa kabilang banda naman mula sa loob kanina ng silid ay tinanong ni Grim Reaper si Ginoong Long kung hahayaan ba nila ang ating bida ng ganun-ganun lang. Gayunpaman ipinaliwanag ni Tandang Long na kilala niya ang hari ng digmaan. Ang kumilos ngayon ay hindi magiging pinakamaganda sa isa't isa. Bukod dyan ipinahayag niya ring gusto niya ng isang malinaw at tiyak na pagkapanalo, at higit sa lahat, gusto niya maging natatanging nag-iisang hari sa buong mundo. Samantala sa labas kung nasaan na ngayon si Bai Zixi at ang ating bida hawak-hawak ang kanyang telepono, matapos lamang siyang tuluyang makalayo sa bahay ng Chen ay agad niyang tinawagan ang may pinakamataas na katungkulan sa kanyang tauhan upang sabihin dito na magkita sila kasama ang iba pa sa base sa loob ng isang oras mula ngayon na agad namang sinunod ng kanyang tauhan. Sa kabilang banda sa kasalukuyang ginaganap na pulong sa loob ng bahay ni Chen Tianwei, sa una ipinahayag muna ni Chen Tianwei ang kanyang malugod na pagbati sa lahat gayong batid niyang nagmula pa ang mga ito sa malalayong lugar kaya't para sa kanya ay isa itong karangalan na nandito ang mga ito. Gayunpaman dahil batid ni Qin Feng nahahaba ang usapan kung magpapasikot-sikot pa sila, kaya iminungkahi na niya kay Chen Tianwei na lampasan na ang maliliit na walang kabuluhang talakayan at dumaritso na sa punto na dahilan kung bakit sila naririto. Kaya naman sa sinabi ni Mr. Qin ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Boy Labo gayong ang kaibigan na niya ang nagsabi, itinaas niya ang kanyang isang darili sabay ipinahayag niyang didiretso na siya sa pangunahing punto. Ilang sandali lamang lumapit ang isang tauhan sa kanya sabay ipinakiusap ni Boy Labo sa lahat na tingnan ang dala nito, at hindi nagtagal ng tuluyang buksan ng tauhan ng kahon ay lumabas mula dito ang isang lalagyan na may lamang berdeng likido. Matapos lamang iyon ay tinanong niya ang lahat kung alam ba nila ang bagay na nasa kanilang harapan, subalit sa tanong ni Chen Tianwei ay walang nakasagot kahit isa habang labis na nagtataka at naiinis gayong paano naman nila ito malalaman kung bago pa lang ito sa kanilang paningin. Dahil dyan dito na ipinaliwanag ni Boy Labo ang nais niyang ipakilala kung saan isa itong bagay na kaya silang dalhin sa tugatog ng mundo. Gayunpaman sinabi lamang ni Chen Fei na wag na itong magpaligoy-ligoy pa sabay tanong kung ano ba talaga isa ba itong gamot. Gayunpaman sa una ay kinuha muna ni Chen Tianwei ang kanyang ipinagmamalaking misteryosong likido, sabay ihinayag niyang isa itong droga na kayang magpagaling ng sakit patungkol sa cancer. Laking gulat ni Wu Teng nang marinig niya ang sinabi ni Boy Labo gayong para sa kanya ay isa itong imposible. Habang sa kabilang banda naman ay takang-takang tinanong ni Qin Feng kung hindi ba masyado itong sumobra sa pagpapahayag. Subalit tumugon si Chen Tianwei na tama ang kanyang sinabi, binuksan niya ang TV at pinatibay niya ang usapin sa pamamagitan ng isang dokumento kung saan ipinakita niya ito sa lahat bilang katibayan. Samantala mula naman sa panig ng ating bida doon sa kanyang lihim na base, mula sa loob nito ay nakahilira na ang lahat ng kanyang mga tauhan na may matataas na katayuan alinsunod sa kanyang kagustuhan. Sa mga sandaling iyon ay nagtatakang tinanong ni Butler ang kanyang hari kung anong nangyayari, at nang marinig ay walang pagdadalawang isip ang ating bidang sumagot kung saan ihinayag niyang opisyal nang nagdeklara si Mr. Long ng gera sa kanila. Sa malaking balitang sinabi ng ating bida ay ikinatuwa naman ito ni Miss Linru gayong ngayon ay maaari na nilang pabagsakin ang Grim Reaper. Maging si Tank ay labis rin ang saya sa kadahilanang para sa kanya sa wakas maaari na silang makaganti sa mga ito. Gayunpaman matapos ni Finzon lingunin ang dalawa ay inutusan niya silang tumahimik, iginiit niyang pinatawag niya ang mga ito sa pulong upang pag-usapan ang kanilang gagawing taktika kung paano nila ang mga kalaban haharapin. Dagdag niya pang wag silang dalawa umakto ng walang katuturan, kaya naman biglang napatahimik ang dalawa habang pinagpapawisan. Bukod dyan dahil din sa kayabangan ni Tank at Assassin ay walang pag-aalinlangang binawasan ito ni Butler ng tig-1 puntos.
Samantala matapos si Finzon umupo habang tinutoktok ang sofa ay tinawag niya ang kanyang tauhang si Butler, sabay inutusan niya itong magsagawa ng plano upang pabagsakin si Ginoong Long at ang squad ng Grim Reaper sa isang hukay lamang. Habang isinasara ni Butler ang kanyang aklat, iminungkahi niya ng buong tiwala sa ating bida na dapat nilang balikan ang lahat ng tropa para kanilang matiyak na mapuksa ang mga kalaban sa isang atake lamang. Sa sinabi ng tauhan ay ipinaubaya na ni Finzon rito ang usaping iyon, sabay binigyan niya ng gawain si Sparrow na may codename na Robin kung saan subaybayan nito muna si Mr. Long at ang squad ng Grim Reaper. Ibinili niya ring bantayan nito ang mga galaw sa Nordic side. At nang marinig ay walang pag-aalinlangang sumunod dito ang babae, habang sa kabilang banda naman binigyan rin ni Finzon ang kanyang butler ng gawain kung saan iyon ay balikan nito ang 5 squad ng Iron Cavalry. Pagsapit ng kinagabihan, mula sa ibang dako habang nilalagyan ni Chen Tianwei ng wine ang baso ni Ye Wuxing ay sinasabi niyang labis nilang pinasasalamatan ito at si Mr. Long sa kadahilan ng salamat sa kanilang dalawa, dahil dyan nagkaroon siya ng malaking oportunidad na maging hari sa Ocean East. Samantala sa isip-isip naman ni Ye Wuxing, sinabi niyang isang tanga ang lalaking ito gayong para sa kanila ay isa lamang itong pawn pero sobrang kampante nito. Gayunpaman hindi rin nagtagal ay tumugon na siya kung saan sinabi niyang kung nagawa ni Ginoong Long sa pagkakataong ito pabagsakin ang hari ng digmaan, mas lalo pa nila itong bibigyan ng kapangyarihan. Bukod dyan ay ipinahayag niya ring isa sa mga pamilyang iyon ang magiging kalaban nito, kaya lahat ang mga ito ay kailangang yumuko dito. At nang maisip ni Chen Tianwei ang sinabi ni Ye Wuxing kung saan inilarawan niya ang kaganapan sa kanyang imahinasyon, hindi niya naiwasang mapatawa sa bagay na iyon na tanging siya lamang natatanging hari sa Ocean East. Samantala habang nananaginip ng gising ang hibang na lalaki ay napangiti naman si Ye Wuxing, hindi nagtagal ay naglakad na din siya paakyat sa malatila gintong hagdan. Sa kabilang banda mula sa isang mataas na bangin kung nasaan ngayon nakatayo ang ating bida at nakatingin sa nagtataas ang gusali mula sa malayo, naisip niyang ito na ang tamang oras upang maglinis ng isang bahay gayong masyado na itong madumi. Sa mga puntong iyon ay dumating ang kanyang tauhan habang ipinapahayag nito na mayroon siyang dalang ulat, matapos iyon ay agad siyang lumuhod kasama ang ibang kalalakihan bilang pagbibigay galang at sinabi niyang nagdala siya ng 5 squad leader dahil gusto ng mga itong makita ang ating bida. Nang marinig ay agad namang walang pagtutol na pumayag ang hari ng digmaan, ihinayag niyang basta asikasuhin lamang nila ang lahat ng maayos. Tumingala siya sa asul na kalangitan habang dahan-dahang bumababa ang kadiliman, sabay sinabihan niya ang mga itong hindi na kailangan ng espesyal na pagbisita kaya iniutos niya sa lahat na bumangon. Matapos tumayo ang tapat na lingkod ng ating bida ay agad nitong sinimulan ang pag-uulat kung saan napag-alaman niyang hindi lamang si Ginoong Long tumawag ng Nordic Special Force, kundi pati na rin ang Eastern Warrior mula sa hukbong sandatahang lakas na tinatawag bilang Kamikaze Special Force. Gayunpaman, buong tiwalang ihinayag niya ring higit pa sa sapat ang pinuno ng kanilang squad upang asikasuhin ang Nordic Special Force. Nang dahil sa nalaman ng ating bida ay napangiti siya, kung saan napagtanto niyang nakikipag-ugnayan ang hindi pangkaraniwang matandang iyon sa hilaga sa isang bagay. Ngunit ang labis niya lamang ikinaiinis ay yung nakikipagtulungan ito sa kanilang matalik na kaaway mula sa ibang bansa, kaya naman para sa kanya ay isa itong hindi makataong gawain habang nagpapakawalan ng malakas na chi force at nakakuyom ang kamao dahil sa galit. Samantala mula sa kalangitan noong gabi ring iyon ay nagsimula ng magkukulog at kidlat senyales lamang ng nagbabadyang paparating na matinding pag-ulan. At sa kabilang banda naman, matapos ni Finzon ilabas ang kanyang inis ay pinuri niya ang magaling na ginawa ng kanyang tauhan, sabay inutusan niya itong magpadala ng salita upang lipulin ang puwersa ng Kamikaze Special Force. Dagdag niya pang magbihis ito ng uniforme ng kabilang partido at magulat sa panig ni Mr. Long, sa utos ng hari ng digmaan ay walang pag-aalinlangan ritong sumunod ang kanyang tauhan. Matapos ang kaganapan sa mataas na bangin ay mabilis nang lumipat ang eksena sa mansyon ni Chen Tianwei, at mula sa lugar na ito ay sinabi ni Ye Wuxing kay Mr. Long na ang utu-utong Chen na iyon ay ginamit talaga ang ibinigay nitong gamot upang manalo sa pagtingin ng maraming tao. Kaya naman dahil dyan, tiyak niyang hindi rin magtatagal ay sila na ang magiging pinakamalakas na puwersa sa buong nasyon. At habang minamasahe ni Ye Wuxing sa balikat ang matanda, idinagdag pa ng matandang kanyang katabi na si Chen Tianwei ay isang desenting pesa ng chess,
kaya sa ngayon huwag muna nila itong alisin dahil maaaring maging kapaki-pakinabang pa ito sa kanila sa hinaharap. Samantala noong mga oras ring iyon ay bigla na lamang walang pasubaling binuksan ng Grim Reaper ang pinto kasabay ang agaran niyang pagpasok, at diretsahan niyang tinanong ang matanda kung kailan ba sila kikilos. Tumugon naman si Ginoong Long sa pamamagitan ng pag-ootos ritong pumunta at subaybayan kung nasaan ngayon ang hari ng digmaan, gayon na rin ang lokasyon kung nasaan ang mga tauhan nito sa kanyang base. Sa ibinigay na utos ng matanda ay labis itong ikinasabik ng Grim Reaper, kaya naman sinabi niyang hindi na siya makapaghintay pang magsama ng ilan sa kanyang mga tauhan at hanapin kung nasaan ang base ng ating bida. Samantala mula naman sa kabilang banda habang naglalakad ang ating bida kasama si Bai Zixi sa 100, sa mga puntong iyon ipinagbigay alam ng babae kay Finzon na kahapon lang ay pumunta sa kanya si Wu Teng upang makita siya at ihinayag nitong nagtatrabaho ito kay Chen Tianwei. Dagdag niya pang noon lang ay nabanggit nitong may hawak na isang anti-cancer na gamot si Chen Tianwei kung saan may kakayahan itong itaas sila sa isang top-tier na pandaigdigang pamilya, na maaaring gumimbal sa buong mundo kung malaman ito ng siyensya. At nang marinig ni Finzon ang gamot, sa isip-isip niya ay napapatanong siya kung kailan pa ang kanilang lungsod nakagawa ng anti-cancer na gamot, kaya naman napagtanto niyang may kaugnayan na naman rito si Ginoong Long kaya sila nakabuo ng ganitong bagay. Gayunpaman hindi na niya ang patungkol doon inisip pa, sa isang sandali ay lumapit ang ating bida at ibinulong niya kay Bai Zixi na mamayang gabi. Subalit bagamat hindi pa siya tapos magsalita ay namumula na ang pisngi ng dalaga at biglang lumakas ang kanyang kabog ng dibdib. Ipinagpatuloy ni Finzon ang kanyang sinasabi kung saan inutusan niya itong makipagkita kay Wu Teng, sabay ipinahayag niyang siya na mismo ang magtatanong rito sa ilang bagay-bagay na nais niyang malaman. Subalit nang tuluyan ng mapansin ng ating bida ang pamumulan ng mukha ng dalaga ay tinanong niya kung ayos lang ito, gayon na rin kung kailangan niya itong dalahin sa ospital. Nang marinig ni Bai Zixi ang mga binitawang salita ni Finzon ay noon lang siya natauhan at dali-dali niyang sinabing ayos lamang siya, dahil dyan ay tinanong na lamang ito ng ating bida kung naintindihan ba nito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Habang gumigiwang-giwang ay sumagot si Bai Zixi ng positibo bagamat medyo naguguluhan, kung saan tatawagan na niya si Wu Teng upang makipagkita sa hotel ngayon rin. Makaraan pa ang ilang oras mabilis nang lumipat ang tagpo sa isang hotel kung saan mula rito ay may isang nilalang na nagdo-doorbell. Hindi nagtagal matapos lamang si Wu Teng pagbuksan ng babae ng pinto ay tinanong nito si Bai Zixi kung nagbago na ba ang isip nito sapagkat ipinatawag pa siya sa kalagitnaan ng hating gabi. Ipinaliwanag naman ni Bai Zixi na dahil sa kanyang narinig mula rito mismo na mayroon itong malaking proyekto, kaya naman umaasa siyang makakuha ng ilang pesa patungkol roon. At nang marinig ay laking tuwa ni Wu Teng sabay walang pag-aalinlangan siyang pumayag magbahagi ng impormasyon, kaya inakit niya na ang dalagang pumasok sa loob upang dito nila talakayin ang bagay na iyon. Matapos lamang siyang magbitaw ng mga salita ay hindi na siya nakapaghintay pa sa labis na pananabik at agad niyang hinila papasok si Bai Zixi sa loob. Ilang sandali pa ay dinala niya ang babae sa kama at kanyang inibabawan sabay sabing basta pakasalan lamang siya nito't maging kanyang asawa wala na siyang hiling pa. Dagdag pa niya habang namumula ang pisngi na pagkatapos nitong maging kanyang kabiyak, natural lamang na mapunta dito ang kanyang pag-aaring negosyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka upang halikan si Bai Zixi subalit sa mga puntong iyon ay agad ang babae umiwas, sabay itinaas niya ang kanyang isang darili dahilan upang matigilan si Wu Teng at sinabi ng dalagang huwag itong magmadali. Matapos iyon ay bumaba siya sa kama, at sinabi niyang maliligo lamang muna siya na masaya namang mabilis na sinang-ayunan ni Wu Teng habang kumakaway-kaway pa. Samantala pagdating ni Bai Zixi sa bathroom agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, at dali-dali niyang pinadalhan ng mensahe ang ating bida. Sa kanyang ginawa ay mabilis na dumating sa telepono ni Finzon ang kanyang ipinadala, kaya naman dahil dyan nagsimula na rin silang gumalaw kasama ang dalawa niyang loko-lokong tauhan habang inaakit niya ang mga itong kanilang tingnan kung ano ba ang tungkol sa anti-cancer na gamot na iyon. Sa kabilang banda naman mula sa silid, laking tuwa ni Wu Teng habang umiinom ng wine gayong gaya nga ng kanyang inaasahan, kahit na palagi itong kumikilos ng mahinahon ay isa pa rin itong padalos-dalos na babae kapag nahaharap na sa matinding tukso. Gayunpaman sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang may mga nilalang na lumitaw at walang pasubaling pumasok sa kwarto, dahil sa pagkabigla ay nabitawan ni Wu Teng ang hawak-hawak niyang tasa habang kanyang tinatanong kung sino ang mga dumating.
Subalit mabilis rin nagkaroon ng kasagutan ang kanyang katanungan ng tuluyan na niyang nasulyapan ng ating bida na labis niyang ikinabahala. Tatanungin niya pa sana kung bakit ito nandirito subalit bago niya pa masabi iyon ay agad na siyang tinadyakan ni Finzon dahilan upang tumalsik siya sa lakas ng pinakawalan nitong sipa. Bukod dyan ay nagsuka pa siya ng dugo, sabay malakas siyang humagupit sa pader kung saan nagdulot pa ito ng malawak na pagkabitak ng dingding sa lakas ng puwersa na sinalo nito. Matapos lamang siyang bumagsak sa sahig ay labis siyang nagtaka kung paano ng ating bida nahanap ang lugar na kanyang kinaroroonan, subalit sa mga sandaling iyon ay nakabalik na si Baizixi sabay siya na ang sumagot kung saan mariin niyang tinanong kung ano pa ba sa tingin nito. Dahil dyan mabilis na pagtanto ni Wu Teng na nakipagsabuatan ang babae sa ating bida na labis niyang ikinagulat at ikinagalit, habang nakahawak sa kanyang kaliwang dibdib ay hindi siya makapaniwalang niloko siya ng kanyang napupusuang babae. Gayunpaman ay narindi na ang ating bida sa dami ng emote ng lalaki, kaya mabilis niya ng dahan-dahang iginalaw ang kanyang kamay patungo dito sabay agad niya itong dinakma sa leeg at pabahagyang pinisil dahilan upang labis itong ikatakot ni Wu Teng. Matapos iyon ay galit na sinabihan ni Finzon ang lalaki na hindi na siya magsasayang pa ng mga salita, kaya't ipinahayag niyang sagutin nito ang kanyang mga katanungan sabay banta na kung hindi ay magwawakas na ang buhay nito ora mismo. At sa mga mabibigat na binitawang pagbabanta ng ating bida ay labis na nangamba si Wu Teng, dali-dali niyang ipinahayag na basta hindi lamang siya nito paslangin kahit anong gusto nitong malaman ay sasagutin niya lahat. Kaya naman binitawan na rin ni Finzon si Wu Teng at agad niyang ibinigay ang una niyang tanong. Sinabi niyang narinig niya na mayroon itong negosyo kasama si Chen Tianhui kung saan humaharap sila sa mga gamot sa cancer. Agad naman itong sinang-ayunan ni Wu Teng subalit idinagdag niya ring naguguluhan din siya sa isang bagay. Nalulungkot niyang ipinahayag kung saan iyon ay bakit kailangang ibahagi rin ang negosyong ito sa kanilang mga pamilya. Samantala matapos makaupo ang ating bida sa sofa ay tinanong niya kung binigyan ba ito ni Chen Tianhui ng halimbawa ng gamot, at nang marinig ay dali-daling sumagot ang lalaki ng positibo. Agad niyang itinuro sa ating bida ang isang briefcase na di kalayuan mula sa kanilang kinatatayuan na nakapatong sa mesa at ihinayag niyang mayroon sa loob nito. Dahil sa nalaman pabahagyang itinuro ni Finzon ang kanyang hintuturong darili patungo doon bilang senyas na mabilis namang naintindihan ni Tank. Kaya naman agad na din siyang pumunta at binuksan ang briefcase, at sa kanyang ginawa ay tumambad sa kanyang harapan ang 3 lalagyan ng nasabing gamot sa cancer. Matapos mapagtanto ni Finzon na hindi nagsisinungaling ang lalaki ay tumungo siya ng ilang ulit bilang senyas kay Tank na isara na ang lalagyan dahil kumpirmado na ang kaso, sabay muli na niyang ibinalik ang kanyang paningin kay Wu Teng at pinagsabihan niya itong wag nang guguluhin si Baizixi sa hinaharap, dahil kung hindi, alam na nito ang mga kahihinatnan. At nang marinig ay nangako si Wu Teng na hindi na mauulit kahit na kailan ang pangyayari. Bukod dyan ay mariin din siyang nangakong hindi na niya ito hahanapin pa magpakailanman. Kaya naman naglakad na din paalis ang ating bida kasama si Baizixi at ang iba pa na kanyang tauhang isinama, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay tinagubilinan niya muna ng salita si Wu Teng kung saan patanong niyang sinabing alam naman yata nito kung paano baybayin ang mga salitang lihim sabay tanong kung tama ba. Sa mga pinagsasabi ni Finzon ay takot na agarang nangako si Wu Teng na hindi niya ipagsasabi ang nangyari ngayon kahit kanino, kaya't nagpatuloy na ang panig ng ating bida palabas at nilisan na nila ang silid ng tuluyan. Habang sa kabilang banda naman matapos lamang ganap na makalayo ang panig ng ating bida ay nakahinga na din si Wu Teng ng maluwag, napamura siya sa kawalan sa kadahilan ng kamuntikan na siyang bawian ng buhay sa lugar na ito. At maya-maya lang matapos ang kaganapan sa hotel ay mabilis na ding lumipat ang eksena sa isang mataas na lumang gusali sa sekretong base ng ating bida. At mula sa loob nito, ipinaliwanag ni Butler sa kanyang hari ang kanyang nalaman nang suriin niya ang gamot na ibinigay nito sa kanya, kung saan napagtanto niyang hindi ng mga iyon pinagsasama-sama ang anumang sangkap na panlaban sa kanser. Habang ipinapakita ang ginawa niyang example na paglalarawan, ipinagbigay alam niya sa kanyang hari na ang mga ito ay mas katulad ng isang uri ng psikolohikal na pangkontrol na gamot. Dagdag pa niyang sa parehong oras, tila nagagawa nilang baguhin ang ilang mga katangian ng tao. Sa ipinaliwanag ng tauhan habang umiinom ang ating bida ng wine ay hindi niya naiwasang mapaisip kung ano ba talaga ang pinaplano ng kabilang partido, subalit di rin nagtagal ay nagkaroon na siya ng ideya at napagtanto niya ring ito pala ang binabalak gawin ni Ginoong Long sa lahat ng panahong ito.
Sa kanyang galit ay nabasag niya ang kanyang hawak-hawak na babasaging baso sa ilang piraso gamit ang kanyang isang kamay, habang sa kanyang likuran naman ay itinanong ng kanyang tauhan kung may alam ba ito sa kung ano ang nangyayari. Dito na ipinaliwanag ni Finzon ang binabalak ng kabilang panig, napagtanto niyang ang mga gamot na ito ay mahalagang ginawa ni Mr. Long para sa kanyang tinatawag na mga eksperimento ng tao, sa kadahilanang ang rate ng tagumpay sa pag-eeksperimento ay napakababa kaya ganitong paraan ang kanilang isinasagawa para lumaki ang kanilang tsansang magtagumpay. Nilinaw niyang ang mga gamot na ito ay malamang na idinisenyo upang mapabuti ang katawan ng tao, kung saan ginagawa nito silang mas angkop para sa mga nais nilang matuklasang kasagutan. Matapos ni Butler maintindihan ang lahat ng ipinaliwanag sa kanya ng ating bida, muli niyang tinanong ito kung ano na ngayon ang kanilang gagawin habang nakayuko upang magbigay galang. At nang marinig ni Finzon ang katanungan ng kanyang tauhan ay pinag-isipan niya muna ito ng ilang sandali, ngunit hindi din nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng magandang plano kaya inutusan niya ang kanyang tauhang dalhin sa kanya ang mapa. Bagamat nagtataka si Butler sa naisip na hakbang ng kanyang hari, ngunit hindi na siya nagtanong pa sa halip sinunod na lamang niya ang utos nito at inilatag niya ang mapa sa mahabang mesa. Matapos magawa ni Butler ang kanyang papel ay may itinuro si Finzon na lugar sa mapa. Inutusan niya si Robin na subaybayan ang mga puntong iyon sabay sabing hanapin nito ang mga laboratorio ni Ginoong Long. Gayunpaman napaiyak si Robin habang itinuturo ang kanyang sarili, nagtataka niyang tinanong ang ating bida kung bakit ba lagi na lang siyang mag-isa sa kada misyong kanyang ginagawa. Dahil dyan ay napahawak si Finzon sa kanyang noo sa pagkadismaya. Pero kahit na gayon pumayag pa rin siyang bigyan ito ng katulong at sinabi niyang ipapadala niya si Assassin para samahan ito. Samantala nang marinig ni Miss Linro na magkakaroon siya ng misyon ay labis siyang natuwa, ngunit itinanong niya rin kung may gantimpala ba silang matatanggap. Subalit agad lamang siyang binawasan ni Butler ng 1 puntos dahil sa kanyang hindi tamang pananalita. At sa ginawa ng kanyang senior labis ni Miss Linru itong hindi ikinatuwa kaya tinawag niya ito sa kanyang bansag na emotionless look sabay sabing yan ang tinatawag niyang karisma. Sa kabilang banda naman pinagbigyan na lamang ng ating bida ang kahilingan ng kanyang tauhan habang kanya na itong pinapaalis at sinasabing basta magpatuloy lang ito, kaya naman dali-dali nang tumakbo palayo si Miss Linru sa sobrang tuwa. Samantala maging si Robin ay pumayag na ding magpatuloy kasama si Assassin na asikasuhin ang nakatalaga sa kanilang gawain, kaya sabay na silang naglakad patungo sa lugar na nais ng kanilang hari ipagalugad para hanapin ang mga nakatagong laboratorio. Matapos ang kaganapan sa sekretong base ng ating bida ay mabilis na ding lumipat ang tagpo sa kabilang panig kung saan mula dito ay may isang nilalang na kumakatok sa pinto, at nang pagbuksan ni Ye Wuxing ang lalaki ay tinanong niya kung bakit ito nandirito. Nahihiyang tumugon naman si Chen Tianwei na naubos na ang kanyang nakuhang gamot, kaya naparito siya gayong kailangan niyang kumuha ng karagdagan mula kay Ginoong Long. Sa paliwanag ni Boy Labo ay hindi lubos makapaniwala si Ye Wuxing gayong ang bilis naman maubos ng kanyang ibinigay na ilang batch ng gamot, subalit nang marinig din ng nilalang na nasa loob ang sinabi ni Chen Tianwei ay siya na mismo ang kusang nag-utos ritong pumasok sa loob dahilan upang mapalingon dito si Ye Wuxing habang sa kabilang banda naman ay masayang sumunod si Boy Labo. Samantala mula naman sa loob di kalayuan sa pintuan habang nagpapamasahe si Ginoong Long sa 2 babaeng masahista, sa mga sandaling iyon ay lumapit dito si Chen Tianwei at ipinahayag niyang ang mga anti-cancer na gamot na ibinigay nito sa kanya ay naibenta na niya silang lahat ng napakahusay. At nang marinig ni Ginoong Long ang lahat ng sinabi ni Boy Labo ay pinuri niya ito sa kanyang mahusay na pagganap habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa sofa. Ilang sandali lumapit siya at tinapik niya ang balikat nito sabay ipinahayag niyang palaging mataas ang kanyang inaasahan sa kakayahan nito. Dahil dyan labis na natuwa si Boy Labo, bukod dyan ay ihinayag niyang isang malaking karangalan para sa kanya na umasa sa suporta nito. Gayunpaman hindi na ni Ginoong Long masyadong pinahaba pa ang usapan at inutusan niya si Ye Wuxing na pumunta at isaayos ang lahat, sabay sinabihan niya naman si Chen Tianwei na kung wala na itong kailangan pang kahit ano ay maaari na itong umalis. At nang marinig ay yumuko muna si Boy Labo at nagbigay pa sa salamat, matapos iyon ay tuluyan na siyang lumisan sa silid. Samantala sa kabilang banda sinabi ni Ye Wuxing kay Ginoong Long na nailabas na ang gamot, kaya't tinanong niya kung dapat na ba siyang manghuli ng ilan upang kanilang malaman ang epekto dahilan upang pabahagyang mapalingon rito ang Dragon King.
Matapos siyang huminahon ay sinabihan niya si Ginoong Long na nailabas na ang gamot, kaya't tinanong niya ito kung dapat na ba siyang manghuli ng ilan upang kanilang malaman ang epekto dahilan upang pabahagyang mapalingon rito ang Dragon King. Gayunpaman agad din siyang pumayag ngunit ibinili niya ring basta't mag-ingat lamang itong huwag mapansin ng hari ng digmaan, ipinaliwanag niyang lahat ng nandyan sa labas ay natitiyak niyang tauhan na ng taong iyon ngayon. Sa babala ng matanda ay pinakinggan ito ni Ye Wuxing at ipinahayag niyang mag-iingat siya. Samantala sa mga puntong iyon matapos lamang umalis si Ye Wuxing ay ang pagdating naman sa loob ng silid ng Grim Reaper, habang naglalakad palapit tinanong niya si Ginoong Long kung kailan ba magsisimula ang digmaan kasama ang hari. Inilabas niya ang kanyang sandata at sabik na sabik niyang ipinahayag na hindi na siya makapaghintay pa. Sa katanungan ng Grim Reaper ay tumangging tumugon naman rito ang matanda at sa halip ay tinanong niya ito pabalik kung bakit naman ito nagdudumali. Subalit maging ang Grim Reaper ay hindi rin sumagot bagkus ay walang pag-aalinlangan niyang tinutukan ito ng kanyang kutsilyo sabay mariin niyang sinabing limitado lamang ang kanyang pasensya. Gayunpaman sa ginawang pagbabanta ng Grim Reaper ay hindi naman doon natakot ang matanda. At sa mga sandaling iyon ay pinayuhan niya itong isipin lang ang kanyang sariling negosyo sabay sabing mayroon din siyang plano. Sa mariing pahayag ng Dragon King ay labis itong ikinadismaya ng Grim Reaper, matapos iyon ay agad na siyang humarap sa likod habang kanyang mabilis na iwinawasiwas ang kanyang kutsilyo.